atong balikan ang ato ang leksyon gahapon with regard sa unsaon paggamit sa verbi nga S and the sentence. So, this time, atong palaluman gamay ang atong pag-explain with regards aning paggamit sa S in the sentence. Kagahapon, atong gi-explain nga pag mogamit ang is, kinahanglan it should be singular ang atong subject. Singular, not plural. Di ba? So, kapag singular, siyempre, it refers to one person or one thing or bisan sa basta usa. That is our subject. So, magamit na og is. Karon, dungagan na itong atong kahibalo. Kaya dili lang basta-basta nga kabalo to nga is atong gamitin pag singular ang ato ang subject. So, dapat atong mahibaw-an usab nga naatay mga tenses. Diba? Natay tenses, natay past tense, natay present tense, natay future tense. So, pag mogamit ta og is nga verb, kinahanglan ang atong sentence, it should be naa sa present tense. Muna ito timanan, present tense. Pag present, kinahanglan, nahitabo karon, dili nahitabo gahapon o mahitabo pa. It should be present. Di ba? O, example sa atong sentence. Ang kinahanglan, present tense siya. Dayon, nagamit og S. Okay, paminaw. Is dara ang atong sudan karon. Okay? So, nagamit ta. Karon, present tense. Karon, nagamit ang is singular. O karon, so present tense. Diba? Simple tayo ang atong pag-explain sa ang paggamit. Kumplito.